nagbabalik tayo mga ka-defenders. So pag-usapan natin yung bakit ang Malacanang, despite na mga kinakaharap nating crisis, kinakaharap nating problema, hindi nagsasalita about sa impeachment. Pero para sa akin, ito lang yan eh. Di ba? So panoorin muna natin. Kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko itigil niyo muna yung impeachment. Harapin muna natin yung crisis. Hindi ko sinasabing huwag maging accountable, hindi. Pero kita mo yung optics, ang tao nagkakagulo, naglalakad sa kalye, hindi maintindihan kung magkano ang bilihin. Tapos nandito ang mga politiko, nag-fishing expedition. Tama ba yun? Kung ako si So ito yung sinasabi ko na, tama ba yun? kung bakit hindi nagsasalita ang Malacanang o ang presidente about sa impeachment ni BP Sara. Kasi ang totoo, talagang sa kanila din mismo nanggaling yung utos na impeachment. Ibig sabihin, meron talaga silang kinalaman sa impeachment. Hindi pwedeng wala silang kinalaman dyan. Kasi despite na gano'n na nga nangyayari sa bansa natin, katakot-takot na crisis na kinakaharap natin, na hindi masolusyonan yung pinoproblema ng transport sector at yung mga commuters, pero nananatiling tahimik yung mismong gobyerno at ng presidente pagdating sa impeachment. So, maliwalag pa sa akin na talagang kagustuhan yan ng Malacanang. Kasi isa sa mga dahilan kung bakit, kasi natatakot sila na kapag si BP Sara ang nanalo at natuloy yung pagkandidato niya at nanalo, panigurado, kulungan ang bagsak nila. Ganun lang kasimple yun. Kung bakit tahimik sila at wala silang sinasabi na itigil na despite na kinakaharap nating problema o crisis, kasi nga, yun yung kinakatakot nila na pag nanalo si BP Sara, lahat sila kulong. Alam natin lahat yan. Hindi tayo mga bobo para ano. Kasi kung talagang ang gobyerno natin ngayon ay concerned sa nangyayari sa bansa natin, unang-una, sasabihin yan, itigil nyo muna yan. No? Unahin muna natin yung crisis natin. At kung okay na yung kinakaharap natin, stable na yung presyo ng gasolina natin. At kung may probable cause, ituloy nyo. At kung, di ba? Ganun lang kasimple yun. Pero bakit tahimik sila? Kasi nga, sila, sa kanila din mismo yung utos na tuluyang i-impeach si BP Sara. Hindi yan magkukumahog yung mga congressman na yan nang hindi manggagaling sa utos ng nakakataas o Malacanang. Ganun lang kasimple yun. Hindi yan maglalakas loob na magaganyan yung mga congressman na yan, itataya yung kanilang, di ba? Yung kanilang political career, di ba? Nang wala silang mapapala. So, yun, dahil nga takot ang gobyerno na baka babalikan sila ni BP Sara pagdating ng 2028. Kaya ngayon, pinipilit na nilang ituloy yung impeachment kahit alam na natin kung gaano yung kinakaharap ng bansa natin. Tayo yung pinakamahal na langis sa buong mundo. Di ba? Tapos hindi mo masolusyonan yung mga pangangailangan ng mga commuters. Uunahin mo pa yung impeachment, tahimik ka pa sa impeachment. So ibig sabihin, kagustuhan mo yung nangyayaring impeachment. Talagang utos ng Malacanang nga. Ganun lang kasimple yan. Ang pananahimik, kadalasan sinasabi natin, pananahimik, ang kadalasan yan, totoo. Oh, kaya sila nanahimik. So yun.